Handa umanong tumestigo sa International Criminal Court o ICC ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Yan ay para patunayan ang anyay extrajudicial killings sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi napigilan ni Kerwin Espinosa na maging emosyonal matapos maghain ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte nitong Sabado. Ang posisyong yan ang hinawakan ng ama na inaresto para sa umano'y illegal drug possession noong 2016 bago mapatay sa kulungan dahil sa pagpalag umano sa mga mag-i-issue noon ng arrest warrant sa kanyang selda. Wala akong pasensya na po kasi naalala ko ulit ang aking daddy. Hihingilingin ko sa ating mahal na Pangulo at sa Congress na sana mabigyang hustisya ang pagkamatay ng aking magulang. At ang ICC na ang mag-imbestiga at ang ICC na bahala na magdesisyon kung ano ang mali-mali. Handaan niya siyang tumestigo sa International Criminal Court o ICC para patunayan ang umano'y extrajudicial killing sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. 1,000% na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento. Willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Ayon sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares, maaari lamang maging material witness si Espinosa sa International Criminal Court kung direkta niyang maisasangkot ang mga umano'y responsable sa EJK, kabilang na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Bato de la Rosa. Ang kaso kasi EJK, Yes. ang ginawa yan ng PNP. So any evidence to show that is material witness and evidence. Pero lalo na kasi ang dulo kasi ng EJK kay sa ICC si Duterte at yung PNP chiefs niya. Giit ngayon ni Espinosa, pinressure at tinakot siya ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa para humarap sa Senado at amining drug lord siya. Napilitan lang umano siyang sumunod para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya kasunod na sinapit ng ama. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin nyo para lang maligtas ang pamilya mo, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa akong anak sa panahon na yon. Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap at hindi na bilang ang pinapatay ng administrasyon. Kung hindi siya kilalang drug lord sa Albuera, Leyte, bakit siya naglayas? Nagtago siya. Tell it to the Marines, Kerwin. Puro sinungaling nung isa sa ang pinagsasabi niya ngayon. Okay. Anong motive to sa kanya? Bakit ko siya rin? Mismong ama rin umano ni Kerwin ang pumunta sa official residence ni De La Rosa sa Camp Crame noon bilang PNP chief para sumuko. Sinabi niya mismo, yung tatay niya, na yung involvement nila sa droga. Inamin nila. Yung tatay nagsabi na si Kerwin talaga ang nagpapatakbo ng droga sa kanila sa Albuera, Leyte. Wala pang tugon si dating Pangulong Duterte sa mga akusasyon kaugnay ng kanyang drug war. Pero kaugnay ng pagtakbo ni Espinosa, sabi niya, Erwin, nabuhay ka. Sana manalo ka. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Lalo pang nadagdagan ang mga party list na naghain ng kandidatura sa eleksyon 2025. Ngayong bisperas ng deadline ng filing para rito, 50 nominado ng mga party list ang nagsumite ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Mula naman noong unang araw ng COC filing ay umabot na sa 137 ang bilang ng mga party list mula sa iba't ibang sektor na naghain ng kandidatura. Ang mga party list ng bubuo sa 20% ng kabuang miyembro ng Kamara. Mabibigyan ng tig-isang posisyon sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto.
Pinag-aralan na ng MMDA na aaraw-arawin ang pagbabantay sa boundary ng Makati at Taguig. Paulit-ulit kasi at hindi mawala-wala doon ang mga iligal na nakahambalang sa daan. Nakatutok si Oscar Oida. Maghapong minanduhan ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bahagi ng Chino Roces Avenue Extension sa boundary ng Makati at Taguig. Kaliwat kanan na umano kasi ang reklamo sa mabagal umanong daloy ng traffic dito. There is a school which constitute talagang pag nagkaroon ng labasan at pasukan ng mga estudyante, nagkakaroon ng traffic. Meron pong mga establishments dito which are extending up to the sidewalk. Idagdag pa ang ilang jeep na nag-i-illegal terminal sa lugar. Doon pa man din sa kurbadong bahagi ng daan. Somehow nabawasan, o meron pa rin po talaga pailan-ilan na medyo makukulit, but hopefully this move of ours will somehow magbigay tayo ng kaunting idea that we are really serious about what we are implementing. Pero sa kabila ng maghapong pagbabantay, may mga nahuli pa ring pumaparada sa bangketa. Tiket tuloy na may katumbas na 1,000 multa ang napala nila. Sa bandang Taguig naman, nasita ang ilang negosyong abot bangketa. Ikinatuwa naman ng barangay ang aksyong ito ng MMDA. Patuloy daw nilang paalalahanan ang kanilang mga kabarangay. Malaking tulong din po yan kasi po minsan kinukulang din po kasi talaga ng personnel kaya kahit gaanong maintenance po ng barangay na may ayos ang traffic po dyan, medyo sobrang dami na din pong sasakyan na dumadaan. Malaking tulong na po. Balak ng MMDA na araw-arawin ang pagbabantay sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. May panibagong low pressure area at bagyo na minomonitor ang Pag-asa. Nasa labas ng PAR ang bagyo na huling nakita sa layong 2,600 kilometers. Silangan ng extreme northern Luzon, pa-north-northeast ang galaw nito ngayon, kaya mababa ang tsansang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Yung LPA naman sa loob ng PAR, nananatili sa West Philippine Sea at nasa layong 165 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na umantabay dahil 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR ngayong buwan. Sa datos ng Pag-asa, kapag ganitong Oktubre, kung hindi lumilihis ng direksyon pa iwas sa bansa, karaniwang tumatama ang bagyo sa Northern o Central Luzon o di kaya sa Bicol Region. Pwede rin itong tumbukin ang Caraga Region o Eastern Visayas. Nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang minomonitor na LPA. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies base sa datos ng Metro Weather. Umaga bukas may tsansa ng ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan, Zambales, Bataan, Sulu Archipelago at Soc-Sargen. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang posibleng ulanin. May heavy to intense rains kaya maging alerto sa baha o landslide. May pag-ulan na rin sa Panay Island, Negros Provinces, Bohol, Zamboanga Peninsula, Caraga, Barm at Davao Region. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa na maulit ang mga pag-ulang gaya ng naranasan kanina. Samantala, inanunsyo na rin ng Pag-asa ang opisyal na pagtatapos ng habagat season. Sunod namang aabangan ang pagpasok ng hanging amihan sa mga susunod na linggo. Itatalagang kardinal ni Pope Francis si Bishop Pablo Virgilio David na kasalukuyang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Kabilang siya sa 21 inanunsyo ng Santo Papa kahapon na itatalagang bagong kardinal sa isang opisyal na seremonya sa December 8 sa Vatican City. Kwento ni Bishop David online, inakala niyang biro lang ito nung una. Anya, tinatanggap niya ang bagong yugto at bagong tungkulin at ipinagkakatiwala sa Diyos ang kanyang buhay. Si Bishop David na ang magiging ika-10 Pilipino na naging kardinal. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Definitely happier ang Philam singer na si Olivia Rodrigo at ang Philolivies, kasunod ng concert ng popstar sa bansa. Nagka-ultimate fangirl experience pang isa sa nanood dahil sa kanyang ginawang sash. Makichika kay Aubrey Carampel. I cannot tell you how special tonight is, and I'm so thankful you're here. Salamat po!
Puno ng pasasalamat ang puso ng Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo sa Manila Silver Star Show ng Guts World Tour sa Philippine Arena nitong Sabado. Nakising along ang libo-libong Philo Livies sa hit songs ni Olivia gaya ng Driver's License, Deja Vu, Vampire at marami pang iba. Sabi pa ni Pinsan, I learned how to say, proud Pinoy ako? Sa isang IG post, sinabi ni Olivia na most special show and most memorable trip ang kanyang first time na pag-uwi sa Pilipinas. Nagpasalamat siya sa warm welcome at pagmamahal ng mga Pinoy. Ipinost din ng Grammy Award-winning singer ang pagbisita niya sa Japaigo, kung saan i-donate ang ticket sales ng concert sa pamamagitan ng kanyang Fund for Good. Gayon din ang Pinoy Way ng Boodle Fight. At pagbisita sa Intramuros kasama ang boyfie na si Louie Partridge. Isa sa mga nag-iwan ng comments sa post ni Olivia, si Zia Dantes, naggamit ng account ng kanyang mommy na si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Spotted nga ang Kapuso royal couple nitong Saturday with daughter Zia na isang certified Livy. Captured pa ni Mommy Yan ang fangirling moment ni Zia ng kawayan at mag-hi sa kanya si Olivia mula sa stage. Present din sina Cassie Legaspi at Niana Guerrero. Kung special kay Olivia ang concert, ito naman ang most unforgettable night ng Pinoy Livy. Ang ginawa niya kasing sash na may nakasulat na Miss So Filipina, kinuha at isinuot pa ni Olivia on stage. Ang surreal moment na capture daw ng kanyang kapatid na may more than 600,000 views na ngayon sa TikTok. As in, pagkakita niya po, sabi niya, oh, can I have that sash? Tapos yun, pinaabot niya po dun sa parang may guard po dun. Tapos yun, sinuot niya po in front of everyone. Tapos yun po, makagulgul na ka dun sa baba. One of the luckiest living araw si Vina dahil sa kanyang ultimate fangirl experience. Parang all the stars aligned na meant to be po talaga na nandun ako at that moment and nakita niya nga po. So sobrang saya lang po talaga. Sabi ngayon ng Philo Livies, come back again, Pinsan! Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Posibleng delikado ang lupa pagkatapos ng lindol, landslides at iba pa. Pero ang tibay ng lupa, mas ligtas na mamomonitor underground dahil sa isang innovation na nanalong national winner sa James Dyson Awards this year. Tara, let's change the game! Ever wondered kung ano nga bang nangyayari underground? Yan ang goal na malaman ng tech natin today, na kayang mag-produce ng visual data mula sa ilalim ng lupa. Meet Ramon, short for Resistivity Acquisition and Monitoring Underground. Gamit ang sensors at electric current transmitters, kaya nitong makuha ang soil resistivity o kapasidad ng lupang magdaloy ng kuryente. Ang brains behind the innovation, si Joseph Aristotel de Leon ng Department of Manufacturing Engineering and Management ng De La Salle University. Pero maraming bagay sa ilalim pa na hindi natin nakikita ng mata natin. Hindi dapat natin siya pabayaan. Ang example nito is groundwater pollution. Yung mga iniinom or gagamitin nating tubig from our wells, baka contaminated na. Magagamit din ang data sa construction. Pag-monitor ng tibay ng lupa paglipas ng lindol at landslides. Mga kapuso, para makakolekta tayo ng data doon sa lupa at ma-measure natin yung tinatawag na soil resistivity, itong Ramon gumagamit siya ng two main components. Unahin muna natin itong sensor. Ito yung nilalagay sa lupa o yung pinapatong natin sa asfalto. Habang ang transmitters, i-install naman sa mga poste ng kuryente para mag-inject ng electric current. Depende kung anong nasa ilalim, may corresponding voltage response siya na ma-re-record. Sa isang maliit na sandbox, pinakita ni Aris kung paano ito gumagana. Mga kapuso, pagmasdan niyo po yung magiging itsura nitong waves natin. Ito muna, wala pa masyadong tubig yung soil. Lalagyan na ng tubig. Yan na. Oh! Malaki, di ba, yung signal? Oh! Ang data mula sa mga sensors.
dadaan sa data processing na gagawing time-lapse video, making underground monitoring more efficient. Great work indeed! Kaya naman ang innovation ni Aris, ang this year's national winner sa International Design Competition na James Dyson Award. So, isang big, sabi natin, confidence booster natin to continue. Now, we're trying to develop the field site prototype. There you have it mga kapuso, isang underground monitoring system na napakalawak ng pupwedeng paggamitan for safety and risk reduction. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Iba't ibang proyekto ang napagkasunduan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ng kanilang Pangulo sa bansa. Kabilang dyan ang para sa infrastruktura, turismo at pag-aaral sa posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Nakatutok si Ivan Mayrina. I shall attempt a greeting in Korean. Yorubun Anyong Hashim Nika. Na magtalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ni Korean President Yoon Suk Yeol na nasa bansa para sa state visit at ng Korean business leader sa Pilipinas. Hindi niya naiwasang banggitin ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga K-drama, paghanga sa mga K-pop idol, at pagkahilig sa Korean food tulad ng samgyeopsal at kimchi. Sinigundahan ng Korean President ang koneksyon ng Pilipinas sa Korea na mahigit 7 dekada na ang diplomatic relations. Katunayan, 1 milyong Korean ang bumisita sa bansa noong 2023 at meron ng 100,000 Koreanong nakatira sa Pilipinas. Pero lalo pang pinalalim ang koneksyon dahil sa pagpapatibay ng strategic partnership ng dalawang bansa na pinag-usapan sa Malacanang. May pinirmahan pang kasunduan para pag-aralan ng posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant o pagsulong sa nuclear energy sa bansa. This will carry out a thorough feasibility study to continue progress on the BNPP rehabilitation, which we envision to contribute to energy security in the country. Walang gasto sa feasibility study na ikakasa sa January 2025 at kung pumasa sa pag-aaral, sa 2032 balak i-operate ng unang nuclear power plant sa bansa. Napagkasundoan ding pondohan ng Korean company sa mga kalsada sa paligid ng Laguna Lake at mga tulay na magdurugtong sa Panay, Guimaras at Negros Island. I believe that we can see a greater contribution of Korean businesses to the expansion of the infrastructure in the Philippines, including road and bridges. Balak namang bumili ng South Korea ng nickel at iba pang mineral sa Pilipinas na mahalaga sa isang bansang may high-tech industries at advanced electronics. Pero marahil isa sa pinakamahalaga na pagkasunduan ang kaugnay sa maritime cooperation, kabilang ang papel ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kung ang Pilipinas nahaharap sa agresibo aksyon ng China sa West Philippine Sea, ang South Korea naman nahaharap sa banta ng nuclear weapons ng North Korea. We must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award. So President Marcos and I reaffirmed that the international community will never condone North Korea's nuclear programs and its reckless provocations, as well as its illegitimate military cooperation with Russia. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.